patient na ibinaba galing sa nasusunog na ospital. Sa ngayon ay kung makikita nyo sa aking likuran ay may mangilan-ngilan lang na mga emergency lights ang nandito at nilagyan na muna ng harang itong facade nitong ospital dahil nga hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin operational itong ospital. Gamit ang isang hagdan tulong-tulong ang ilang mga residente para lang na makaligtas na dito sa nasusunog na ospital sa bahagi ng Barangay Longos, Puligan, Bulacan. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, makakapal na usok ang bumalot sa nasusunog na gusali. Pinawian ng buhay ang 73 anyos na si retired police captain Marcelino Leonardo na nakakonfine sa ICU ng ospital dahil sa brain aneurysm. Ayon pa sa magkapatid, wala man lang daw tumunog na alarmang may sunog o di kaya ay water sprinklers ang gusali. Ayon sa pamilya ng namatay na pasyente, pag-uusapan pa nila ang ilang mga legal na aksyon laban sa ospital. Sa bilis ng pagkalat ng apoy ay naging pahirapan ang pag-responde ng mga bumbero na kinailangan nilang gumamit ng SCBA o supplementary breathing apparatus. Naging pahirapan naman ang pagligtas sa 17 iba pang nasa loob ng ospital sa kasagsagan ng sunog. Sa ngayon, wala pang opisyal na talang PFP sa pinsalang idinulot ng sunog. Karen, sinubukan natin kausapin o ng pahayag itong ospital kung saan tayo nandito ngayon sa Bulacan. Pero sa ngayon ay tanging buwat na ng ospital ang nakaistasyon dito sa lugar. Madaling pa rin ang paligid sa nabanggit ko na nga kanina, may pangilan-ilan lang na emergency lights na nakakabit dito at pansamantalang kinurga ng mula ang lugar. Isang indikasyon na hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin operational ang ospital at ang ilang mga pasyente na inilikas mula sa nasusunog na gusali kanina nga madaling araw ay umilipat na mula sa ibang pagamutan. Karen? Maraming salamat, Daryl Sarmiento. Dumarami na mga mamimili sa mga mall habang papalapit ang Pasko. Kaya naman, nagpatupad ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga hakbang para maibsan ang inaasang pagbigat ng trapiko sa mga kalsada. Kabilang po dyan ang Sugulong Highway at Marcos Highway kung saan may naitalang mga insidente ng matinding traffic kamakailan lang. Live mula sa Marcos Highway sa Pasig City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ano ang mga plano ng MMDA para maiwasan ang muling pagkakabulbuhol ng trapiko sa Marcos Highway? Bernadette, magkakaroon ng pagpupulong bukas ng MMDA kasama yung mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa Marcos Highway katulad na ng Antipolo, Cainta, Martina at Pasig para pag-usapan yung kanilang magiging traffic management plan sa naturang kalsada para maiwasan yung mabigat na trapiko sa lugar at lalo na ngayong papalapit na yung Pasko. Pumunta si Ronelda ngayong araw sa isang mall sa Quezon City para mag-shopping ng mga panregalo sa kanyang pamilya sa papalapit na Pasko. Pinili niyang pumunta ng maaga at weekday. Para maiwasan ang traffic, mahirap sumakay, maraming mamimili, at lalong-lalo na napakahirap ang traffic. Aabutin ka ng 3 hanggang 4 na oras. Dahil holiday season na, nagsisimula ng bumigat ang trapiko sa paligid ng mga mall, lalo na sa gabi. Lalo na papasok sa mall, hirap na pumasok. Minsan, abutin ka ng 2 oras bago ka makapasok. Noong November 17, sinimulan nang ipatupad ng MMDA ang adjusted mall hours mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. Kailangan ding magsumite ng mga mall operator ng traffic management plan sa ahensya kapag may mall-wide sale ng weekend. Noong November 17 pa lang, nakapagtala na ang MMDA ng 429,000 na traffic volume sa EDSA. Mas mataas ito kumpara sa karaniwang daily average na 408,000. Habang papalapit ko yung kapaskuhan, we're expecting na baka mas dumami pa po yung volume ng tickets sa mga pamahayang kalsada sa Manila. Babantay rin namin pati yung mga malalaking provincial bus terminals. Inaabisuhan din ng Metro Manila Council ang mga LGU na magdagdag ng mga local traffic enforcer at magpatupad ng no parking zone sa mga alternatibong ruta. Dapat mag-implement din
ng extended hours when it comes to our local traffic enforcers sa ating mga LGUs. Yung enforcement dapat na no parking zones, lalo na sa ating mga major thoroughfares, sa mga main roads natin, at yung mga buhay lanes natin sa LGUs, dapat well implemented yan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan para hindi na maulit ang insidente noong December 6 kung saan nagkabul-buhol ang trapiko sa Marcos Highway. Nagkasabay-sabay ko yung mga sasakyan. Dahil naman dyan, nagpatawag ang aming ahensya ng PPO as well coordinated with the different LGUs. Invite pa namin ang Antipolo kahit na marinig sa area na yun, especially sa mga Marcos Highway para pag-usapan yung mga traffic management plans dyan sa area. Plano ring magpatupad ng MMDA ng no absent, no day off policy para sa kanilang mga traffic personnel sa mga susunod na linggo para mag-assist sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa mga kalsada. Bernadette, dito sa eastbound ng Marcos Highway sa Pasig o yung papuntang Antipolo, maluwag pa sa mga oras na ito yung kalsada. Pero pagdating sa may bahagi niyon ng Cainta ay nagkakaroon ng bahagyang build up ng traffic dahil doon sa U-turn slot at yung intersection sa tapat ng isang mall. Sa kabilang bahagi naman ng kalsada, ito yung westbound o yung papunta ng Katipunan Avenue ay maluwag pa sa mga oras na ito yung traffic, maluwag pa at wala pa namang naitalang pagbigat ng traffic sa lugar. Bernadette? Maraming salamat, Easy Lee. Nagsampa ng reklamo sa Makati City Police si dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guazon laban sa umano'y ng maliit sa kanya sa isang mall sa Makati City noong Sabado. Viral na ang insidente kaya pinag-aaralan din niyang sampahan ng reklamo ang nag-upload ng video. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Inareklamo ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guazon ang isang lalaking nang maliit umano sa kanya habang nasa isang mall sa Makati City noong Sabado. Reklamong unjust vexation at grave moral defamation ang inihaing reklamo ni Guazon. Sa viral video, makikita na sumisigaw si Guazon at tinuturo ang isang lalaki at babae na napag-alamang mag-asawa. Ayon kay Guazon, nagsimula ang komprontasyon ng sitahin at maliitin umano siya ng mag-asawa matapos siyang maupo habang nakapila. Paglilinaw niya, wala siyang sakit at naupo lang sa kinaing manghang na noodles. Sa ng spicy food ko, napaubo ako. Ako ko naman, nag-turn agad ako sa right. Noong ko sila inubuhan, kumbaga, biglang nag-diet, nilatan ako ng matay, niglisan niya ako. Sabi niya, you are sick, you should not be in the mall. You have to leave. Ginagawa ko. Sabi ko, foreigner ito kasi wala namang Pilipinong gaganyan sa senior, di ba? Mas nagalit umano siya nang pilit siyang pinalalabas ng lalaki sa mall. Sabi ko sa mga tao, ladies and gentlemen, this man is telling me to leave because I coughed once. He told me to leave the mall. Is he correct? Sumagot yung mga tao, no. Ano, di ba? Kasi, not agree with you. You go out. Nagtagal umano ang komprontasyon ng may 5 minuto hanggang dumating na ang mga gwardiya ng mall at dinala na sila sa security office. Di na umano sila dapat naabot sa police station kung humingi lang ng tawad ang lalaki. Pinag-aaralan na rin ni Guazon na hanapin at sampahan ng reklamo ang kumuha at nag-upload ng video. That video violated my Your right to passengers privacy. are now arrived at our destination. She Please committed check a all your crime belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Thank you Paglilinaw for ni traveling Guazon, with us. nasabi niya lang ang mga luxury brands sa gitna ng pagkatalo dahil pinaliit siya ng mag-asawa. Sinabi ko lang yan kasi nababuisit na talaga ako na matapobre ka. Hindi ka nga naka-Rolex at kotse na matapobre ka. Kasi sabi mo naman sa akin, and looked at me up and down, why can't you afford to buy a mask? Tumanggi naman munang magbigay ng pahayag ang abogado ng